Hello! Gatasan na naman tayo. Di ba? Kailangan natin pambili ng motor. Anyway, maraming yung sinabi ako, yung bibili ako ng Bergman. Maraming sa inyo, kumontra. Di ba? Oy, joke lang yung yung galing kay Norman Mangusin. May nagtatanong kasi sa akin Akala nyo laki ng kita ko sa YT. Hindi. Maliit lang. Yung ibibili ko ng motor ay galing yung sa trabaho ko, syempre, 'di ba? Pasko ngayon may bonus. Ano ba naman ang tingin niyo sa akin? 'Di ba? Pang loko-loko ko lang 'yon na bibili ako ng motor galing kay Norman Mangusin. Ito nga, wala pa ako sweldo, nabili ko tong upuan Nangaasar lang ako, no? 'Di ba? Maraming tutol sa inyo na Bergman ang bibiling ko. Yun lang kaya ang budget 100,000 lang kasi ang budget ko. Ang ginagamit ko kasi ngayon, Honda Click. Kaya lang, ang problema sa malaki kasi akong tao, yung tuhod ko, tumatama dun sa harap. Masakit. May parang pilay pa naman ako. Dito. Hindi ko talaga kaya yung click. Kaya ko naman, pero yung pag long distance, yung pag mag-ghost hunting kami, na bubunggo yung lalo na kung Pampanga ang pupuntahan or sa Cavite, 'di ba? Kaya Bergman ang napili ko kasi nakaka-stretch ako. Ano ba masama doon? Dahil maliit ba yung gulong? Sige nga, comment nga kayo sa akin. Anyway, na-mention ko kasi do sa nakaraang vlog ko, may mga kumukontra, 100k lang po kasi budget ko. Maliban na lang kung bibigyan nyo ako ng Joke lang joke lang. Anyway, proceed tayo dito sa sa mga raraakan natin. Unahin natin to, uploaded ito. Hindi ko kilala kung sino to si Sir Uploaded ito ni Sir Ramil Coreano, yung nagre-re-upload ng mga Play natin. Usin. At kung sino man ang nakakakilala sa kanya, patag naman sa kanya nitong video ko dahil hindi ko naman alam yung account niyan Advisean lang kita. Yung mga live broadcast mo, alam mo yan ang ginagawang content ng mga nanonood sa'yo. Ginagawa ka nilang patamaan. Yung mga shoutout nila, hindi naman talaga mga totoong pangalan yan. Mga pangalan ng mga cartoon characters, karakter ng movie, o kung ano-ano. Kahit yung Krusty Krab mo Alam mo na, nagmumukha kang tanga. Hindi ko alam kung, hindi mo talaga alam kasi nakikita ko rin naman sa expression mo Hindi, nung una, hindi niya talaga alam. Nung una. Pero nung bandang huli, naaano niya na-adapt niya na Natututunan niya na Kasi 'di ba, nagme-mention na siya ng Dragon Ball. Baka mamaya si Goku yan tsaka si 'di ba, na nagiging aware na rin siya. Syempre, alam mo 'yon, palipad, 'di ba? Okay na rin 'yon. Kung nung una talaga hindi niya alam. Ginagawa siyang tanga nung una. Pati mga lyrics ng kanta. Yung mga binibigay sa iyo ng mga binabasa mo tapos hindi mo alam kanta pala siya, 'di ba? I mean, look, nandito ka sa social media. Gusto mong lumabas ka na matalino pero nagmumukha ka talagang tanga, sir, promise. Nagmumukha kang tanga, nagmumukha kang singot. 'Di ba? Ang yabang-yabang mo pero sa totoo lang kawawa ka. Kawawa ka dito sa social media sa mga taong ginagawa kang patamaan ng kanilang mga content. Bakit? Gullible ka masyado Di ba lahat? Binapakialaman mo. Wala ka namang alam. Di ba? PhD ka nga pero ano pa? Saka kingin ang buhay ito Bayot. Alam mo sir, sa totoo lang, mag-re-establish ka ng sarili mo kung pupunta ka dito sa social media. Ito, na-appreciate ko to yung mga ganito. Ganyan din ako kay Sir Norman Mangusin Hindi, alam naman natin, in reality, hindi naman makikinig talaga yan. Ma-pride yung taong yun. Di ba? Kung halimbawa, kung may ako, yung mga sinasabi, katulad ni Sir, hindi para seryosohin yon kasi minsan may nagagalit wag mong turuan yan, wag mong yan. Hindi, alam naman natin kahit ba naman sabihin mo sa kanya, hindi naman makikinig yun Sa pride nun, makikinig ba sa'yo yun si
si Sir Norman Mangusin. Ang mga sinasabi lang na ganito, if ever na, let's say, tayo yung didiskarte para sa buhay niya. 'Di ba? Pero in reality, hindi naman niya pakikinggan to. Alam kong marami kang followers. Alam kong marami nanonood sa'yo. Pero sir, nagiging katawa-tawa na po kayo. Tsaka yung ganon, beyond repair na yun eh. Ayun, biglang titino siya ngayon. Hindi na rin siya bibilhin ng tao. Masyadong malaki na yung damage sa ano niya eh. Sa career niya eh. Pwede yan, ganito. Pwede yan, magpahinga siya sa social media ng 1 taon. Yung enough para makalimutan siya kahit temporary. Tapos bumalik siya na may bagong persona na. Pero kung halimbawa yung biglang babaguhin niya yung sarili niya, fresh pa yung yung mga na-expose sa kanya eh. Hindi siya bibili ng tao niyan. Magpahinga muna siya ng sa social media. Nagiging katawa-tawa na po kayo. Promise. Take it from me. Seryoso akong nanonood sa mga contents na pinapalabas ng mga nag-screenshot ng mga live mo. Ganun talaga eh. Tawa ako dahil Sistema na sa social media yun eh. Pag may nag-viral, let's say, halimbawa may aksidente na nag-viral, ikukunin nyo, nanakawin talaga yun eh. Yung video na yun eh. Okay lang sana kung ganito yung ginagawa natin, yung re-reactan yung video. Halimbawa ito, no? Re-reactan ko. Kasi may nagsasabi na puro nakaw daw ang video. Magnanakaw yung video, magnanakaw, di ba? Hindi ganun eh. Yung para maliwanagan yung iba, no? Ang pagnanakaw kasi ng video, for example, sorry sa Ramel Coreano ha, ganito. Ang gagawin mo, ako minsan ginagawa ko sa Facebook yan, pero sa Facebook lang. Sa bagay, nag-re-upload ako nung no? Yung interview sa DZRH kanina. Ganun ang pagnanakaw. Yung ida-download mo, wala kang babaguhin. Kung paano mo siya pinanood, in-upload mo sa channel mo, na gano'n. For example, ganito, no? I'm so sure si Sir Ramil Coreano, dinownload niya ito doon sa mismong page nito ni Kuya. Tapos, nire-upload niya yung video nang wala siyang wala siyang dinagdag na katulad nito, no, yung ginagawa natin. Bagamat napapanood natin yung sinasabi ni Kuya, nagsasalita ako eh. So, ang lalabas nun, pag nanood kayo sa video ko, ako na yung pinapanood nyo. Yung gusto kong sabihin tungkol dito. Hindi na considered as pagnanakaw yun. Yun ang tinatawag na fair use. 'Di ba? Kasi dito sa video na to, sa akin kayo nagagalit, sa akin kayo natutuwa, ibig sabihin ako na yung pinapanood nyo, hindi na yung video. 'Di ba? Kung ano yung masasabi ko sa video, hindi na pagnanakaw yung pag nireactionan mo na. Pero pag halimbawa, dinownload mo ang isang video at nire-upload mo lang, di ba? Paminsan-minsan, ginagawa ko pag tinatamad ako, no? Ginagawa ko paminsan-minsan, pero as much as possible, ganito dapat, yung reaction video. Meron namang iba, ginagawa, no? Halimbawa, pinapanood niyo yung video, yung itsura niya nandito lang sa gilid ng habang nagsasalita yung kanyang video, ganun lang siya ng ganun. Ganun lang ng ganun siya. Hindi rin pwede yun. Kailangan may sasabihin ka eh. Meron naman, may sasabihin ka, anong nangyari? Kinikwento lang yung pinapanood. Ayun, tumalon yung yung aso. Hinabol yung kung totoo nakikita naman ng audience yun eh. Hindi considered as reaction video yun. Dapat pagka nanonood ka, may input ka na sinasabi. Hindi yung ikikwento mo lang yung napapanood mo. shout out sa iyo Norman. Pagpatuloy natin. Ang grinigrit mo yung mga karakter ng Krusty Krab, karakter ng Naruto, karakter ng mga Well, nakuha na natin yung point ni Kuya, no? So, proceed tayo sa next video. Hindi na, yun, bagamat tama naman yung sinasabi ni Kuya, pero advantage niya na rin yun, yung may palipad. Kasi
ang laro na ni Sir Norman Mangusin ngayon, makakuha ng palipad talaga. Hindi na yung quality nung ano niya. 'Di ba? Kung paglaruan man siya, ang mentality siguro niyan, at least kumikita, ganun. 'Di ba, men? Now next, no? Yung sa LTO nagsalita na si Sir Asek Marcos Lacanilao sa DZRH. Ito ay interview. Ito, uri ng pagnanakaw ng video to. Nire-upload lang. Binago lang yung kulay. 'Di ba? Wala akong sinasabi niyan yan. Ito, pag nireakan ko na, hindi na pagnanakaw ng video to. Ito na, kasi ako na yung panonoorin nyo eh. Yung sasabihin ko na eh. Mang po, ayan, yung ano ba ang itong pinawalang bisa na nga ba Alam niyo naman yung history nito kay Sir Deo Macalma, di ba? Malawak ang history niya kay FLM. Kasi ito yung kauna-unahang journalist na galit si FLM eh. Pinagmumura niya yan, di ba? Si Deo Macalma. ang driver's license ng aking ang vlogger na aking best friend na kamag-anak niya yata. Ayan, ang pangalan ay Norman Mangusin, ka Francisco Leo Marcos pa rin. Oo nga, kasi dapat magsilbing ano to eh. Oo. Lesson. Though marami nang na-revoke ang license. Di na nagsuot ng seatbelt, peke pa ang plaka. Ayan. Opo, na-show cause order po siya dahil po nagda-drive siya. Hindi po totoong sa loob ng subdivision kasi kompleto po, nag-iimbestiga po Pero kahit na, di ba? Kahit na sa loob ng subdivision pa. kami. Nag-drive po yan sa labas ng subdivision sa highway, sa Las Piñas, na walang seatbelt, tapos gumagamit po siya ng peking plaka na meron na naman na siyang plaka na hindi naman niya kinukuha. Yun. Yun ang ano doon, ano yung sinasabing pag napatunayan na peke ang plaka, ano daw, anong tawag doon? Magpapakulong daw siya. 'Di ba? Fake yung plaka. Maaring totoo yun, ano. Wait lang ha. Siguro ang nilalaban ni Sir Norman Mangusin, yung number sa plaka niya ngayon ay same lang naman nung number nung nasa urig. 'Di ba? Hindi niya naman inimbento yung mga letters na siguro yun ang nilalaban niya, pero hindi yun kasi yung standard na plate. Improvise kasi yung sa kanya. Alam ko, pag improvise, correct me if I'm wrong hindi naman ako masyadong, bagamat nagde-drive ako, pero hindi naman ako masyadong technical sa ganyan. Correct me if I'm wrong, yung mga temporary plate or improvised plate, di ba ano yan? May permit dapat yan. Naalala ko yung motor ko nung hindi pa nare-release yung plaka, inanuhan ko pa ng permit yun eh. In-applyan ko pa ng permit yun eh. Para kahit pa paano magamit ko eh. Correct me if I'm wrong Ganon din ba sa four wheels? Kasi ang case ni FLM, luma na yung sasakyan niya, sa bagay yung sa akin kasi bago eh. Luma na yung sasakyan niya na nawala yung plaka kasi nanakaw daw. Tapos nagpagawa sila, di ba? Ngayon, ang problema, hindi niya naman chine-check yung plaka niya, available na, hindi niya kinukuha. Hinayaan niya lang ng ganun-ganun lang. Yun siguro. Pangalawa, marami po siyang mga Cellphone! Siya na rin sa sarili niya. Ang dami niya mga vlog na nagdadrive. violation, overspeeding, marami po. Pinagmamalaki Dami pa. niya. Ngayon, kami naman, hindi naman namin pinapatulan yung mga ganyang mga banat niya kasi kung ang presidente Yun ang nakaka-disappoint na hindi pinapatulan. Hindi nyo pa-file ng kaso. Diba? Pero parang may narinig ako pa-filean daw yan. I don't know, no? Pero sabi kasi ni Asek Marcos, di daw nila papatulan eh. Diba? kami naman, hindi naman namin pinapatulan yung mga ganyang mga banat niya
Kasi kung ang presidente nga parating kalmado, sino pa kami na tao lang ng taong gobyerno din. So mas hindi namin pinapatulan ng ganyan. Pero Pero, revoke na po yung kanyang license, driver's license. opo, revoke na po yung license niya. Revoke na po yan. Revoke. Oo. Hindi na po yan makakapagmaneho. Oo. Kaya sa amin po ano lang, hindi namin pinapatulan. Saka ano po ako animal advocate po ako Yun pong mga sa amin sa Batangas, yun pong mga Animal aso na nababangaw, gamot at kinukulong. Kailangan gumaling. Medyo cryptic yun yung sinabi, pakinggan nyo. Kailangan gumaling. Ginagamot at kinukulong. Ginagamot at kinukulong daw. Ano kaya ibig sabihin nun? Kailangan gumaling. Para isang kaibigan natin sabi niya, naku, sa ano lang ako pumapatol? Sa tao lang? Ayan. Hindi ako pumapatol sa Pero sana maging lesson sa mga kababayan natin. Ang baba na talaga ng tingin sa kanya, no? Di ba? Hindi ba nahihiya siya dyan sa ganyan, men? Lahat pinagtatawanan ka na lang. Now, ito, nakapagbitaw kasi si Sir Norman Mangusin na fa-filean niya daw ng kaso ito si Asek Marcos Lacanilao. Ngayon, Tuesday na, ano na kaya ang update doon sa kaso na yon? Anyway, move on tayo. No? Ito yung maraming paulit-ulit na tanong sa akin. Yung regarding kay Sek Yama. Ito, nag-upload kasi ng video si Sir Food Genius. Dito sa video na to. M. Jalolor. Boss, si Yama yung traidor mo dati, di ba? Actually, okay, tatapatin na kayo. Si Yama naging tao ko. Bakit ang hindi? Hindi ko alam kung ano nangyari. Nagalit ako kasi ang daming lumabas na mga recording. Totoo naman. Siya may hawak nun Magalit talaga ako. Dito inaamin niya na totoo yung mga recordings. Humingi ng tawad. Sige, sabi ko, may 1 minuto ka para mag-explain. Naks. Boss, nagawa ko yun. Kailangan ko Halata mong nag-iisip siya no? humingi ng tawad. Sige, sabi ko, may 1 minuto ka para mag-explain. Boss, nagawa ko yun. Kailangan ko mabuhay. Naunawaan ko na agad. Hindi Ito kung ako ang tatanungin mo, Sir Norman Mangusin, walang kinita si Sek Yama dun Kasi yung na yon, yung mga recordings na yun, oo, totoo. Si Sek Yama ay nag-record, di ba? Kahit, di ba, inutusan mo wag ka magre-record. Pero nag-record siya. Totoo yun. Kaya ko natatandaan yon kasi avid fan ako na live stream nyo dati. Nagpaparinig si Sek Yama na, alam mo yon, Sek Yama magkaibigan naman tayo Nagpaparinig siya na yung bibili siya ng iPhone. Na parang dapat may mag-donate Yung parang ito yun Alam mo bang na-compile ko pa yan? Yung mga ganyan. Ito yung mga time na hindi pa naglilik yung audio. Diba, ganyan mag-live si Sek Yama noon. Alam mo yon, si Sek Yama, dahil ka-close niya na yung mga mommy, no, yung mga supporter mo, ma ang tawag niya ma. Diba? Kasi dito, bibili siya ng bagong iPhone Ma, wala yung phone ko isa ma. Yeah. Yung iPhone ko mabibigay ko yun kay Benok. Tapos di ba bibili ako ng cellphone. Diba? Yan na yun. Diyan na nag-start yan. Yung lumang phone niya, ibibigay niya daw kay Benok. Meron pa siyang isang cellphone dyan, yung Oppo Reno. Mamaya iikot kami.
ito yung, dito nag-start yon. May mga kasama kasi si Sekyama noon eh. Noong time na yon. Dahil dahil yung sinasabi na nilik ni Sekyama, hindi yan nilik ni Sekyama, may nag-leak para kay Sekyama. Kasi nataranta yan nung nag-leak yan eh. May sinasabi pa sila na ipapatrace daw yung yung nag-leak, kakausapin daw ang Globe at Smart. Noong mga time na yon. Di ba para daw malaman kung sino daw yung nag-leak ng cellphone. Ito nga, dinidiscuss ko sino yung nag-leak eh. Wait lang ha. Sa kanyang cellphone? Bakit nandun, di ba? Bakit nandun? Paano siya nakakuha ng mga audio sa cellphone? Dito sa iPhone ni boss, nanggagaling yun. Di ba? Paano siya nakakuha ng mga record galing dito? Di ba? Di ba? Ito yung tinutukoy na iPhone naman. Kasi ang gamit ni Sekyama ay Oppo Reno eh. Yung iPhone na tinutukoy yan. Yan yung nasabi kanina na ibibigay kay Benok. Si Benok is ni Sardong Batalan. Anak ni Sardong Batalan. Yung iPhone ko, mabibigay ko yun kay Benok. So dahil, kasi hawak-hawak niya yung cellphone ni FLM eh, nandito lahat yung recording eh. 'Di ba? Nandiyan lahat yung recording sa cellphone na yan. Ang cellphone ni Sekyama may Oppo Reno, natatandaan ko yun, hindi ako maaari magkamali. Nabibigyan siya ng budget para mabili. Tapos itong mga ito, ibibigay niya kung saan. Now, yung nag-leak nung hindi si Sekyama. Ang nangyari, sa sobrang ka-exciteran ni Sekyama, nung time na yon, na ipakawala niya yun ng aksidente. Now, hanggang ngayon, mystery pa rin kung sino yung nag-re-upload nun. Hindi si Sekyama. Kaya itong sinasabi ni Sir FLM dito na, ano ba sinasabi niya dito? Dahil inamin ni Sekyama na siya yung nag-leak? Hindi. Kahit nga sa amin, nung magkaibigan kaming dalawa ni Sekyama, hindi naman talaga inamin niya yan eh. Totoo naman. Siya may hawak nun eh. Totoo, may hawak siya nun. Talaga ako. Pero yung, Humingi ng tawad. Sige, sabi ko, may 1 minuto ka para mag-explain. Boss, nagawa ko yun, kailangan ko mabuhay. negative. Kasi nung time na nasa kulungan ka, tiba-tiba si Sekyama nun sa mga members nyo. Ba't kailangan niya pa mag-leak ng cellphone? Pag nilik yan, masisira ka sa cellphone, mawawala yung mga supporters mo. Mas wala siyang pera nun kapag nilik niya yung recording. Dahil nga kailangan itago yan eh. Yan ay bala niya lang just in case na, alam mo yung magkaaway kayo. Diba, men? Hindi hindi dahil may pera, tiba-tiba nga siya eh. Nang nasa kulungan ka eh. Tapos ibubuking ka niya. Eh di lahat ng mga lahat ng mga sponsors nyo nag-aalisan. Illogical ito, men. Hindi si Sekyama ang nag-leak ng phone mo. At granting, pero not accepting na si Sekyama umamin sa'yo na siya yung nag-leak ng audio mo. Diba? Bakit kakasuhan mo yung iba? Si Sekyama yung nag-leak eh. Dapat siya yung kasuhan mo. Dahil kung hindi nilik yun, walang i-content sila Food Genius. Ano ba? Illogical. Naunawaan ko na lang. Ngayon sabi ko, para patawarin kita, exchange. Boss, sasabihin ko sa inyo, yung Tompo Genius, yung grupo nila with affidavit. So bago siya lumipad papuntang Thailand, nagkita kami sa Newport, pinakain ko. May kaharap kami abogado, doon niya ginawa yung affidavit. At kung totoong nagkita kayo sa Newport, binibidyo mo dapat yan eh. Kilala ka naman na nagvi-video eh. Diba? Kakakausap ko lang kay Sekyama last week ba, Sekyama? Nagkausap tayo. Nasa ibang bansa yan eh. Binigyan niya pa nga sa akin yung location niya eh. Paano nag-teleport yan sa Newport? Hindi ko alam, no? Baka malay mo, pinauwi mo. Para lang dyan sa affidavit na yan, di ba? Pero, yung kwento nito is very wrong.
Ikinuwento niya doon sa affidavit kung sino si Food Genius, anong kinalaman niya, lahat-lahat doon, kung ilang grupo sila. Isa pa yan, yung kung sino si Food Genius. Hindi niya kilala kung sino si Food Genius. Ewan ko sa kanila, no, kung nag-uusap silang dalawa, pero hindi niya kilala si Food Genius. Kung akong tatanungin, ha, hindi niya kilala. Kaya medyo imposible ito. Pero hindi natin alam. Malay mo, makagawa siya ng ano, no, at maituro niya talaga kung sino si Food Genius. Pati yung isang Marcos na budol-budol, ikinuwento niya ron. Sir Yulin. Pinirmahan niya. Notaryado yun. I keep it. Yun yun. So ako, totoo ako sa aking sinasabi. Yun ang exchange. Yun ang binigay niya. Sabi niya sa akin, Biko, ba't mo nagawa yun? Boss, patawarin mo ako. Sabi ko, may 1 minuto ka para magpaliwanag. Inulit niya na maulit. Ko siya. Simple lang sinabi niya, boss, sorry po, nagawa ko yun para mabuhay. Kasi nasa kulungan ko, boss. Wala ako trabaho. So, nagawa. Di? Illogically, nagbibilang nga siya ng pera nun eh. Binibiro nga namin yan. Sa kaya pautang ka naman. Ayan oh. Ang malulupit ang nagiging buhay ni Ma'am Yama nun. Di ba? Daang pera ni Ma'am Yama nun nung nasa kulungan ka. Yan ang dapat mo naiintindihan. 'Di ba? Nakaka-capture namin lahat kung paano siya mag vacation spree, tapos ganito siya ganito siya magparinig pagka yung halimbawa. Nabakulaan si Lucas. Flu vaccine daw, ma. Flu vaccine. 3,000. 3,000, di ba? Illogical yan man eh. Tinanggal nyo nga yan si Sekyama, di ba? Nung mga bandang huli na dahil inakusahan na nanghihingi ng pera kay Bell Pepperful. Naalala nyo yon? Tiniwalag nyo yan si Sekyama eh. Paano mong sasabihin na nawala siyang trabaho noon na nakakulong ka, ikaw naman? Yun ang exchange. Yun ang binigay niya. Sabi niya sa akin, Biko, ba't mo nagawa yun? Boss, patawarin mo ako. Sabi ko, may 1 minuto ka para magpaliwanag. Ginanong ko siya. Simple lang sinabi niya, boss, sorry po, nagawa ko yun para mabuhay. Kasi nasa kulungan ko, boss. Kasi nasa kulungan ka, Wala boss, ako wala ako trabaho. No! Patuloy yung operations nyo eh. Nung nasa kulungan ka eh. Di ba? Hindi, ewan ko kung siguro makagawa siya ng affidavit gamit yung mga kwento na yun, pero maling-mali yun eh. Tinanggal nyo nga yan eh. Paano nyo matatanggal yan kung wala ng trabaho yan nung nakakulong ka? Tinan mo ha, hanapin natin. Si Sardong Batalan nga ang tumanggal dyan eh, kay Sekyama eh. Nung kumalat yung balita na nanghihingi yan sa mga supporters nyo. Ang alam kasi nila na ganyan lang, madali lang, ganito, ganyan. Marami po akong nakakausap na tao. At kung meron akong dapat na i-review, ang tunay na sekretarya, I've been a secretary before for many years. Hanggang sa maging manager ako or whatever. Ang sasabihin mo sa kausap mo, Yama, ang usapan natin ito ay pinahihintulutan mo bang i-record ko? Diba? Kinakastigo siya dyan, nung time na yon. Ito yung proof na nandun pa rin si Sekyama. Lahat ng mga ito, si Golf Steward, kilala mo to siguro. Mga supporter mo ito eh. Pinapagalitan si Sekyama online eh. Ang tanong kasi dyan, bakit mo ni-record? Pinapagalitan yan nga yan ang sinisisi sa akin. Hindi ako nagpakawala niyan, ma. Diba? Hindi ako nagpakawala. Hindi siya nagpakawala. Oh. Tapos sasabihin mo, nagawa lang ni Sekyama yon, nailik yan dahil nangangailangan. Sagana nga siya nung time na kasama mo yan. Diba? Medyo conflicting eh. Anyway, yan lang po muna ang pag-usapan natin.
Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.